Kung ayaw mong mawalan ng Amazon Seller Central account, kailangan mong panoorin ang video na ito. Hi, si Coach Jonel po ito at ang video na ito ay ang unang video sa aking Amazon Account Management Series. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga bagay na pwedeng ikawala ng account ninyo. Kasi mahirap naman kung malakas nga yung benta mo o magaling kang mag-product research para sa kliyente mo. Pero magva-violate ka naman ng mga conditions ng Amazon na ikakawala ng account mo o ikakawala ng account ng kliyente mo. So aanin mo pa yung lahat ng skills mo kung di ka rin pwedeng magbenta sa Amazon, or aanin mo pa yung magaling yung performance mo as a VA pero mawawalan naman ng account yung kliyente mo, di mawawalan ka rin ng trabaho, di ba? Let's be real here. Alam ko naman na hindi lahat tayo mag-e-enjoy na magbasa ng terms and conditions, ng community guidelines, ng mga rules and regulations ng Amazon Seller Central. Kahit ako, actually, nabasa ko na yun ng buo a long time ago, pero ngayon, papabasa mo siya sa akin parang never mind na lang. So ito ay mga general guidelines kung paano iwasan na ma-terminate yung account ninyo. Pero I encourage you na kahit minsan lang, try nyo lang basahin ng buo at try nyong intindihin yung terms and conditions ng Amazon. Kasama yung community guidelines, kasama yung kanilang code of conduct, yung mga bagay na ganyan, yung mga rules and regulations. Kasi mahirap na kung mawalan kayo ng account. Ang kailangan mo lang naman kasi talagang isipin pagdating dyan sa rules and regulations ng Amazon is Amazon would always put the customer's interest first. Okay, laging actually Amazon is a very customer-centric na company. Okay, lahat ng ginagawa nila is based sa customer, sa ikabubuti ng customer, sa ikakatuwa ng customer, sa ikakabalik ng customer sa kanila para mag-shopping yung customer sa Amazon. So anything na na Amazon thinks na pwedeng masaktan or ma-inconvenience o hindi matuwa yung customer at hindi na bumalik na mag-shopping sa kanila, yun yung mga reason para tanggalin kanila. In fact, may mga super laking mga company, okay, na milyones na yung sales sa Amazon. So, marami na silang nagawang pera sa Amazon at marami silang nagawang pera para sa Amazon. Kasi 'di ba, kada sale mo may kinukuha yung Amazon na fees saka mga commission, 'di ba? So, syempre kumikita rin yung Amazon sa kanila. Pero hindi nag-hesitate ang Amazon na tanggalin silang lahat. And I'm talking about this thing that they did parang mga 2020 yun kung di ako nagkakamali. Okay, napabalita nun na may mga malalaking Chinese na companies na tinanggal nila sa Amazon for violating their terms of use. So, ang tatandaan nyo, it doesn't matter kung gaano ka kagaling o kung gaano kaganda yung brand mo. As soon as you violate their terms, you're out. Huwag ka mag-alala kasi hindi naman panay mga general na mga bagay yung sasabihin ko sa video na to kasi sayang lang oras nating pare-pareho. Pero at the same time, hindi ko na rin pupuntahan yung Seller Central, hindi ko nababasahin sa inyo yung mga exact na terms, okay? Kundi meron akong 10 na guidelines dito. And for the most part, may iwasan nyo na yung account suspension or termination. Ang kasi sa Amazon is pagka na-terminate ka, hindi ka na pwedeng bumalik sa Amazon. Okay? Hindi ka na pwedeng gumawa ng bagong account. I mean, sure, pwede. Diba? Wala namang pumipigil sa'yo na bumalik sa sell.amazon.com tapos gumawa ng bagong account. Pero as soon as ma-identify nila na na bumalik ka, na ikaw yun, okay? Any sign, any trace, yari ka, isasara din nila yung bagong account. So it's always best na i-keep mo na lang yung iyong current na account. Kasi parang, pag gumawa ka ng bagong account, hinayaan mo lang, na-terminate ka, tapos iniisip mo, gagawa naman ako ng bagong account. So, just know na pwede kang ma-terminate anytime dun sa bago mong account. Hindi ka pwedeng magkamali. So, di ba? It makes sense na ingatan na lang itong isang account na meron ka na. So, yan. Na-discuss ko na yung mga general terms and yung underlying principles. So, pupunta na tayo sa 10 commandments ng Amazon. Okay? So, 10 items ito na specific na kailangan mong ingatan para hindi ka mawalan ng account. So, for the most part, kailangan mo lang tandaan tong 10 na to na wag mong gawin, and then you would be largely safe from account suspension or termination. Number 1, wag kang gagamit ng fake credentials. So, basically, this means na wag kang gagamit ng mga fake na credentials para either mag-sign up for an Amazon Seller Central account or pagka hiningan ka ng dokumento, wag kang gagamit ng kahit anong peke. So this includes yung kunyari meron yung requirement na na kailangan mo ng credit card. So meron yung iba na gumagamit sila ng debit card, nakakalusot.
Tapos after a while, biglang madi-deactivate yung account kasi kailangan nilang mag-provide ng bagong credit card. So, nangyayari yun. So, just make sure na totoong credit card yung gagamitin mo pag nag-sign up ka for Amazon Central. Huwag mo nang ipilit na debit card. Gagana siya for a while, pero pwedeng isang araw parang hanapan ka asan yung credit card mo. Kung hindi kayo makakuha ng credit card, I understand that. Hindi lahat tayo eligible. So, ang kunin mo na lang to be safe is yung Payoneer Virtual Card. So, hindi ko na sasabihin kung paano makakuha nun, pero yun ang gamitin mo na lang kung wala kang credit card. Ngayon, pagdating sa mga utility bills, gusto nila na na same details lahat. Yung siguradong sa'yo nakapangalan, same na address. So, meron yung iba na alam ko na pinepeke nila yung dokumento, parang ganon. So, syempre, wala namang way yung Amazon na i-check kung tunay yon. Pero pag naghinala sila kahit na konti, hindi nila i-approve yung account mo. Hihingan ka lang ng ihingan ng papel, walang mangyayari. And isa yun sa mga pinaka-common na issue ng mga bagong nagsa-sign up. So, make sure na i-gather mo yung mga tamang documents na kailangan mo. So, andito sa video na ito, tignan mo lang 'tong video na ito. Nilagay ko diyan yung mga requirements para makapag-sign up ka para sa Seller Central account, okay? Tapos syempre meron din yung kunyari pag nagpa-ungate ka, 'yon, 'di ba? Hihingan ka ng mga dokumento. So kung ano yung ungating, i-discuss natin at a later video, wag kayong magalala. And meron naman akong video na luma pero hindi ko siya masyadong na-discuss in detail doon. So hintayin niyo na lang ungating video. Sa ungating, hihingan ka ng mga dokumento, ng mga invoices ganyan. Wag kang gagawa ng fake. Okay, kasi minsan vine-verify nila yung mga yon. Talagang tatawag sila, titignan nila kung tunay na order. Meron naman yung iba na parang o-order sila, tapos bago ma-ship yung item, kasi bibigyan ka na ng invoice pag nagbayad ka. So, tapos yung iba parang i-ship siya later. So, meron yung iba na i-fulfill nila yung conditions, kukuha sila ng invoice, tapos ika-cancel nila yung order. Na syempre, it also has the effect na masisira ka dun sa supplier mo. Pero at the same time, dun sa Amazon, minsan tinatawagan nila yung company, verify nila. So, wag mong gagawin yon, wag mo i-game yung system na yon. Always be truthful pagdating sa mga dokumento saka mga requirements ng Amazon, okay? Number 2, don't hurt other sellers. And this includes yung wag mong kokontakin yung ibang mga sellers. Kunyari, nakita mo na may kalaban ka, so wag mo silang kokontakin kasi pag nagsumbong sila tapos na-trace na ikaw yon na seller ka sa Amazon, mata-terminate ka doon. Okay? Kasi ginagawa yan meron yung mga, kunyari, mga shady na sellers, okay? Na ang ginagawa nila, mag-place sila ng mga fake na order. Diba? O order sila, tapos i-delay nila yung payment. Kasi hawakan ng Amazon yan Makikita niyo yan, promise. Pag nagbebenta na kayo, may experience niyo yung awaiting parang processing parang gano'n matagal. Na parang 2 weeks na, 3 weeks na parang pa rin, processing pa rin yung order or awaiting payment, parang gano'n. So, yung mga gumagawa niyan usually, hindi naman palagi. Ang gumagawa niyan usually yung mga shady na mga sellers. Parang they'll post as a customer, gagamit sila ng ibang tao. Tapos order sila ng item pero i-hold nila somehow yung payment. Okay, so magtatagal. So, syempre dahil naka-hold yung yung inventory mo as a seller, as a kalaban ng seller na shady na yon. So, syempre pwedeng dahil mawawala ka sandali mawawala ka dun sa listing. So, kokonti yung kalaban nila. Tapos sa kanila yung makakalusot. Ginagawa po talaga yon, okay? If you suspect anything, huwag kayong matakot na magsumbong sa Amazon. Pero at the same time, huwag nyo yung gagawin, okay? Sinabi ko lang yun ngayon kasi it's something to be expected, okay, in the future. Lalo na kung kayo, wholesale and online arbitrage, it's to be expected, okay? Nangyayari po yan, ginagawa po yan. Don't post as a customer or don't ask anyone na maglagay ng negative reviews dun sa mga kalaban mo, okay? Wag yon, wag mong gagawin. Actually, kung seller ka, tapos meron kang Amazon account, kunyari taga-US ka or somewhere na nagbebenta yung Amazon actively, kung binebenta mo rin yung item na binili mo, siguro wag ka na lang maglagay ng negative review. Okay, sa kahit kanino kasi pwedeng i-misconstrue yan na parang okay, sinisiraan niya itong kabilang seller na to. So iwasan niyo na lang na mag-negative review pag seller din kayo tapos customer din kayo ng Amazon para lang iwas, okay? It doesn't always happen pero it can happen, okay? So, tapos another thing is yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, wag niyo silang kokontakin, wag niyo i-email, wag niyo tatawagan. Pag nagsumbong sila sa Amazon at kinausap niyo sila or tinawagan niyo sila, easy termination 'yan, okay? So, wag niyo gagawin. Number 3, wag niyo i-cheat
yung customer feedback system. This means yung review system. Huwag kayong gagawa ng fake na reviews. Huwag kayong gagawa ng fake na ratings. Okay? Huwag niyo i-manipulate yung review system in any way. Okay, makakuha lang kayo ng positive review sa product nyo kung private label or wholesale kayo. May mga VA na ganyan. Again, this is for informational purposes only, okay? So, ganito, kasi meron yung mga VA, may mga kaibigan ako actually na yun ang trabaho, okay? Yun ang pinangpapakain nila sa pamilya nila, na ang ginagawa nila is babayaran mo sila, bibigay mo sa kanila yung pambili kung magkano yung product mo, okay? Tapos bibigyan mo sila ng fee nila na kung ilang reviews, may per review yan na na fee. Tapos bibilin nila yung product, tapos i-review nila para verified reviews. So yun, that's very very illegal sa Amazon. Ayaw ng Amazon yon. Kasi syempre maintindihan mo yung importance ng reviews kasi kunyari ikaw, wag na lang natin gawing Amazon, kunyari Shopee or Lazada, di ba? Pag bibili ka ng itong Zenitsu na to, parang makakita ka siguro ng 5 ganito. Tapos kung merong 5 ganito na same na item, di ba? Tapos yung isa may 100 review, yung isa wala. Tapos yung iba parang 30, 20 ganyan. Most likely ang bibilin mo yung maraming reviews. 'Di ba? Yung maraming positive reviews kasi parang this is online shopping Hindi mo naman mahahawakan yung product, hindi mo naman makikita yung product, hindi mo makikita yung quality. Kundi magre-rely ka dun sa reviews, dun sa input ng mga naunang bumili na. So it becomes very important na yung review system, especially since Amazon is an online shopping platform. So ayaw nilang i-game mo yon. Kasi parang pag nawalan na ng tiwala yung mga customer doon sa mga reviews, so wala na silang bibilhin, 'di ba? Baka umalis sila, hindi na sila magtiwala sa Amazon. So kaya it's a highly illegal practice when it comes to Amazon. Ayaw ng Amazon 'yan. If pag hinalaan ka lang na nagpapa-review ka na ganon, mag-incentivize ka, yon bawal din yon. Yung kunyari magi-insert ka, kunyari nagbebenta ka ng private label, tapos maglalagay ka doon ng insert na card na please give us a positive review. No yon. Pag may nagsumbong, pag nakarating sa Amazon, patay ka. Anyway na nagsosolicit ka ng reviews, either negative or positive, bawal yon sa Amazon. Ayaw ng Amazon yun. It's you can get terminated for that. Pwede ka naman humingi ng reviews na please review us, parang ganon. Pero mag-ingat ka na lang in your wording. Kailangan neutral lang. Hindi mo sinasabi na na please give us a good review, tas ire-reward mo, yun pa yung masama. Huwag mong ire-reward. Okay, ginagawa yan noon, nung panahon ko. Bibili ako ng mga bagay, nung panahon ko na active pa, 2016, hindi pa mahigpit yung Amazon. Makita ka ng mga inserts nun na card, na if you give us a positive review, parang ganyan, we'll give you this, para magkakaroon ka ng something na reward. So, incentive na kaagad yon. So, ayaw ng Amazon yon, okay? The same thing applies para dun sa mga kalaban nyo, yung kagaya ng sabi ko kanina, wag nyong dadayain yung mga kalaban nyo, wag nyo silang sisirain. So, pwede ka kasing mag-negative reviews dun sa mga dun sa mga kalaban mo. Ayan din, terminable din yan. Mawawalan ka din ng account dyan, wag mong gagawin, okay? So, preserve the integrity of the feedback system ng Amazon, okay? Always. Never, okay, na violate it, never. Okay? Number 4, wag mong i-ignore yung mga customer, and at the same time, wag mo rin silang kukulitin. Ayaw ng Amazon yon. Wag i-ignore, meaning kunyari, nag-message sila, may tinatanong sila. So, pag may message sila sa'yo, kailangan mong tignan. Kailangan may gawin ka. Hindi naman kailangan replyan lahat ng message, pero kailangan basahin mo and do the appropriate action. So meron naman yung mga kunyari sa messaging, which we would discuss at a later video sa series na to. So meron naman yung mga parang no response needed. Pwede kang hindi mag-reply, pero gagawin mo siyang official na parang may button doon na no response needed. Kailangan actionan mo yung mga messages. Yun ang point. Okay? Huwag mong hahayaan lahat ng messages mo. So, at a later video, i-discuss ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung messaging system. Pero just know na pag may natanggap kayong message, kailangan nyo siyang basahin at least. And then either wag na kayo mag-respond, but officially official na non-response. Kunyari yun nga na no response needed or parang ganon, kailangan official, hindi yung parang nandyan siya tas i-ignore mo tas wala kang gagawin. Pwede kang ma-terminate sa ganon lang, okay? So kailangan pinapansin lagi ang mga messages ng customer. So never ignore them. On the flip side naman, okay? So hindi mo rin sila pwedeng kulitin.
So, kunyari, parang kasi pagka nag-FBM ka or FBA din, makikita mo yung information nung umorder, okay? Yung address nila. Huwag mo silang susulatan. Huwag mong gagamitin yung address nila or kung ano pa mang information na makukuha mo sa customer para kontaktin sila. Kung kokontaktin mo yung Amazon customer for any reason, it has to be through the messaging system nung Amazon mismo. Wag mo silang i-email direkta, wag mo silang kokontakin sa labas ng system na yon. And in the first place, kailangan mo yung iwasan. Kailangan mo lang kontakin yung customer pag talagang kailangan. And pag FBA ka, halos walang reason para gawin yon. Okay? Pag FBM ka, yon, sige, kunyari madedelay or may tanong ka na saan ko po parang meron ba kayong something na gustong i-include dito sa order, may request ba kayo? Pwede pa yon. Pero pag FBA kayo, there is almost no reason for you na kayo mag-initiate ng contact with the customer. So wag niyo na lang gawin, okay? Wag niyo kukulitin yung customer, don't contact them. Okay? At all. Unless absolutely necessary. And yung absolutely necessary na yon, kailangan yung super ma-justify mo. Okay? So, ingat-ingat sa customer communications, okay? Number 5, and ito super malaking issue to sa Amazon din. Okay? Don't steal their customers. Pag sinabing steal their customers, okay, wag mong i-redirect yung customer palabas ng Amazon. Ayaw nila yan. So, dati kasi, nung nagsisimula ako, parang wala pa yung hindi pa mahigpit, parang kaka-implement lang yan. So, parang dati, sa mismong product description, pwede mong ilagay yung website mo. Kunyari, nagbebenta ka yung Zenitsu kanina na example ko, na figure. So, pwede dati na ilagay mo dun sa description na na parang ito yung website ko. Tapos ano mangyayari? Titignan nung customer yung website mo. So, ang mangyayari, aalis sila sa Amazon, di ba? Aalis sila, tapos pupunta sila sa website. Ayaw ng Amazon ng ganon. And at the same time, okay, yung inserts ulit, babalik tayo dun sa inserts kanina. Yung inserts, okay, hindi mo pwedeng sabihin na na parang magkaka-discount ka pag binili mo siya sa website ko. So, bawal na bawal din yon. Okay? Kasi parang sinasabi mo na mahal sa Amazon yan, wag kang bumili dyan. Doon kayo pumunta sa akin, mas makakamura kayo. That is stealing Amazon's customers. In any way and in any form, wag kang gagawa ng kahit communications or strategies or kahit na yung customer ay deliberately mapapaalis sa Amazon and mapupunta somewhere else. Ayaw ng Amazon yon, okay? Especially kung yung somewhere else na yon ay ang iyong store. Okay? Ayaw na ayaw nila nun. So, wag mong gagawin yon, okay? Number 6, and ito, super obvious, wag ka magbebenta ng peke. So, syempre, again, yung peking products would hurt the customer, di ba? So, ayaw ng customer na makabili ng peke. So, pag nagbenta ka ng peke, you're dead. Okay? So, ito, yung example na kwento ko in a past video, yung aking dating kliyente, so na-terminate yung account niya at nagkaroon siya ng utang na na 42,000 sa Amazon. Utang So, nandyan yan, yung makikita nyo yung may thumbnail. Ito siya yan. Yung video na yan, ito. So, nagkautang yung dati kong kliyente ng 42,000. Actually, lumaki pa yan nung kinuhanan ko yan ng screenshot, parang early stages, early stages, isipin nyo yan. Ang ginawa nila is nagbenta sila ng mga peke na mga baby carriers na Ergo Baby sa Amazon. So, hindi siya peke in the sense na gawa siya ng tunay na factory. Okay? So, in essence, parang siyang siya rin yun. Pero kasi hindi dumaan sa official supply chain, so naging peke pa rin siya. So hindi lang tinanggal yung account niya. Kung hindi, parang ni-refund pa yung mga lahat ever. Okay, yung almost 2 years or over, hindi ko alam kung almost 2 years, umabot ba ng 2 years or more than 2 years. Na binenta niya sa Amazon na product na yon. Parang ni-refund lahat ng Amazon, lahat ng mga customer na bumili since the beginning. Tapos, siya yung china-charge para doon. So, delikado yun so, wag kayong magbenta ng peke. And kiklear ko lang na naging kliyente ko siya after that. Okay? Na sinabihan ko siya na kung gusto mo ituloy yan, ayaw kitang kunin as a client. So, hindi ako yon. Okay? Kaso, nabenta niya. So, nawalan siya ng account doon. It caught up to him. Nawalan ako ng client, di ba? So, masakit. Sayang kasi he was a very good payer Parang ang ganda ng usapan namin. Ang dami kong pera noon. Tapos all of a sudden, parang, we were out of an account. Wala na siya. Hindi na pwede. Parang hindi na namin maayos kasi yun nga, parang red-handed caught red-handed So, wala kang magagawa sa ganun. So, wag kayong magbenta ng peke, okay? Or anything na pwedeng paghinalaan na peke.
And number 7, related din ito dun sa peking products, okay? Huwag kang magbebenta ng mga bagay na na pwedeng mapaghinalaang peke. Okay, pwedeng tunay 'yon, pwedeng tunay yung binebenta mo, pero may tinatawag kasing official supply chain, okay? And yung official supply chain na 'yon ay kunyari factory, tapos dadaan dun sa mismong brand owner, tapos pupunta sa official distributor, tapos pupunta sa official na retailer. So pagka hindi ka dumaan doon, kunyari ang end nun yung retailer na eh. So pag bumili ka sa retailer tapos binenta mo sa Amazon, pwede lang sabihin na peke yan, parang IP, intellectual property. So medyo alangan tayo diyan. Kaya nga yung online arbitrage, it's just so much riskier now kasi yun nga, parang ang official na parang end, okay? Ang official end nung chain ay yung customer, yung bumili nung product mula doon sa store, okay? Ngayon, pagka ni-resell mo yung product, ikaw na customer na bumili, hindi ikaw yung end user, 'di ba? Tapos ni-resell mo siya, so hindi na ikaw yung end, 'di ba? Parang nagdagdag ka ng unofficial na pagpapasahan ng product, 'di ba? If that makes sense. So, parang pwedeng sabihin ng Amazon na parang hindi to tunay or labas to sa official na na supply chain, parang ganon. So, pwede ka ma-section 3 ganyan, IP issues, ma-suspend, ma-terminate na out of dun sa hinala lang. Okay, out of dun sa hinala lang. Pag hinalaan ka lang na peke, pag hinalaan ka lang na in violation ka dun sa terms na yon, out ka na. Okay? So, ingat-ingat din lalo na sa online arbitrage, okay? It still works, it's still profitable, pero kung ako lang personally, I would say na gawin niyo na lang siya as a VA, okay? Kung gusto niyo talaga maging seller, okay lang naman, pero alam niyo na yung risk, sinabi ko na sa inyo, okay? So panoorin niyo lang ibang mga videos ko dahil na-explain ko yung mga tunay na risk. So yun, ingat-ingat sa intellectual property. Number 8, syempre, huwag ka magbebenta ng mga illegal na bagay. Okay? Kunyari, illegal lang drugs. Huwag ka magbebenta ng drugs sa Amazon, di ba? Or illegal yung sigarilyo or bawal, hindi illegal kundi bawal ibenta sa Amazon yung sigarilyo. So wag kang magbebenta ng sigarilyo sa Amazon. Or kunyari bawal yung drug paraphernalia. So ako guilty ako doon na nagbenta ako ng bagay na drug paraphernalia. Tapos ako parang yung description inayos ko pa. Sinasabi ko doon na you can use it for your tobacco products, ganyan-ganyan. Pero na-identify pa rin nila na niloloko mo kami, parang ganoon. So tinanggal pa rin nila yung product, 'di ba? Buti lang may account pa ako. 'Di ba? Tinanggal lang nila yung product pero hindi nila ako terminate. So paano pa kaya ngayon kung i-terminate ka nila, kung maisip nila okay, wag nang nating tanggalin yung product. Tanggalan na natin ng account tong lokong to, parang ganoon. Di wala ka na. So wag kayong ibenta ng mga prohibited items. Okay, pag bawal, pag illegal, wag ibenta. Okay? Pagka sinabing ayaw ng Amazon na ibenta mo to, wag mo ibenta to. I don't care kung ano pang palusot ang meron ka or kung ano pang paano mo siya pagmumukain, paano mo isi-circumvent yung system, kung paano ka gagawa ng mag-exploit ng loophole or something. Walang ganon. If Amazon catches up, you're out. Okay? So tandaan niyo yan. Number 9, and ito hindi super obvious lalo sa mga bago, kung bago kayo, magugulat kayo dito pero bawal gumawa ng duplicate listing. Okay? Kunyari yung balik tayo dito kay Zenitsu. Okay, kung nasa Amazon na tong exact na product na ito, wag na kayong gagawa ng bagong listing. Okay? Kasi sa Amazon, kung bago kayo sa Amazon kasi, okay, lahat ng mga seller, kunyari ito nga, okay, natanggal yung niya. Pero kunyari, gusto mong maging seller nito, magsasama-sama kayo lahat sa same na listing. Kunyari sa Shopee or Lazada, pwedeng multiple listings, 'di ba? Kunyari ako, seller A ako, so pwede akong gumawa ng listing A, na listing by seller A na itong product na to. Tapos kung ikaw na nanonood, seller ka din ng product na to, 'di ba? Pwede kang kunyari ikaw yung B, seller B. So si seller B meron ding listing na ito rin yung binebenta exactly. So yun yung sa Shopee, 'di ba, sa Lazada. So makikita ka ng mga multiple na mga sellers, multiple listings nung same na product. Sa Amazon bawal 'yon. Gusto nila isang listing lang. Ngayon, kung nag-explore ka na sa Amazon for a while, makikita ka ng mga duplicate listing occasionally, okay? Dati super mas marami 'yan. Okay, pero ngayon tinatanggal na sila isa-isa ni Amazon. And then pagka gumawa ka, and if you game the system, kasi pwede nakakagawa ng duplicate listing. Kasi ever since naman bawal na yan Pero kasi dati pwede kang
Actually, hanggang ngayon pa rin, okay? May mga gumagawa pa rin ito. Bibili sila ng fake na UPC or hindi fake na UPC code, bibili talaga sila ng UPC code. Okay, gagawa sila ng bagong listing. Kasi 'di ba pag gumawa ka ng bagong listing, which I will show you in a future video. Pag gumawa ka ng bagong listing, ang simula niya ay UPC or EAN, 'di ba? Or pwede rin namang GTIN exemption pag wala kang ganon. So gine-game yung mga system na yon. So, kunyari na lang yung tunay na UPC or EAN ng product na ito mismo, ito eksaktong to ay 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, pagka trinay mo mag-list, gumawa ng listing na 1, 2, 3, 4, 5 yung UPC na ginamit mo, hindi ka na i-allow ng Amazon. So, ano yung ginagawa ng mga shady ng mga sellers na gustong gumawa ng duplicate? Yung isa nga, kumukuha sila ng UPC or EAN code na iba. So, kunyari, imbis na 1, 2, 3, 4, 5, kukuha sila, bibili sila ng UPC na 2, 3, 4, 5, 6. So syempre ibang iba na yung iba na UPC. So it's tricking Amazon into believing na iba siyang item dito when in fact ito rin talaga yung binebenta mo. Iniba mo lang UPC. Tapos yung listing makakalusot. Tapos pag may nag-search ng ganito, makikita sila ng dalawang listing nitong exact na product na to with the exact quantity. O, di ba? So parang mahirap yun. Huwag nyo gagawin for termination yun. And then yung GTIN exemption na ginawa ng Amazon for sellers na hindi masyadong Basta GTIN exemption is a way to list the product without getting a UPC code. Kasi may mga products na never na magkakaroon ng UPC code eh. So ina-allow naman yun ng Amazon. Kunyari, mga handmade na products, di ba? Kunyari, nag-ukit ka ng bagay, tapos ibebenta mo siya sa Amazon. So hindi naman pwedeng kumuha ka ng UPC code para doon kasi mahal. Tapos yun lang yung product na ibenta mo. So may exemption. And yun yung para doon sa mga bagay na ganon, yung GTIN exemption na tinatawag. Yung GTIN exemption, it lets you bypass the UPC or EAN requirement na kailangan para makagawa ng listing sa Amazon. Pero may mga tao na gine-game yung system na yon. Okay, ang ginagawa nila is parang basta ina-identify nila na parang minimis-brand nila. Parang gano'n yung dating, okay? Minimis-brand nila yung product, okay? Na alam naman nating lahat, kunyari, na yung brand nito ay Demon Slayer, kunyari, di ba? Tapos papalabasin nila na yung brand nito ay, parang Demon Player. Di ba? Parang gano'n, na gaming the system. Parang gano'n. So, tapos makakalusot siya, makakagawa sila ng duplicate listing. Tapos eventually lahat na nagbebenta noon sa gumawa ng listing either mawawala sa sa listing or mawawala ng account or both, 'di ba? So, sabagay, pag nawalan ka ng account lahat na 'yun mawawala eh. But anyways, 'yun, 'di ba? So, wag niyo i-game yung system that way. Wag kayong gagawa ng duplicate listing. Ayaw ng Amazon 'yun. Gusto nila na again, it's an inconvenience sa customer kung maraming listing na pagpipilian for the same item. It can get confusing, di ba? So gusto ng Amazon na pag nag-search yung customer, yung product na hinahanap nila ay yun lang yung makikita nila at bibilin na lang nila. So do not game, do not abuse that system, okay, for your own gain. Never. Termination yan, okay? And number 10, wag nyong ibe-break yung mga promises na ginawa ng Amazon sa customer nila. Ano yung mga promise na yun? Yung A to Z claims na kailangan yung product ay high quality, it has to be as expected, it has to arrive sa customer na as described, okay? It has to arrive at the customer as promised, yung time, okay? Yung delivery na yung shipping to the customer, most niyan is about the fulfillment method. So pag FBA ka, hindi mo na problema to. Okay, pag FBM ka, pag kailangan makarating yung product sa customer in 3 days, kailangan gawan mo ng paraan na makarating sa kanya in 3 days. Pag hindi naman agad suspension, pero you get enough of those and masususpend ka or mata-terminate ka. Or kunyari, yung product promises na kunyari sa listing, gumawa ka ng listing, nag-private label ka, tapos sinabi mong the best, ganyan-ganyan, di ba? The best, ganito. So, you are already promising something na hindi makatotohanan. Ayaw ng Amazon yon for some reason. Kahit na totoo pa na ikaw yung best seller, kahit na totoo pa na ikaw lang yung, ayaw ng Amazon yon. Okay? So, wag kang gagamit ng mga the best selling ganito sa listing mo. Or the number 1, parang ganyan. Or parang better than others. Ayaw ng Amazon yon. Okay? Kailangan professional siya and hindi mayabang. Okay? Kasi ayaw ng Amazon na mag-expect yung customer ng sobra-sobra. Kumbaga parang expectation management, di ba? Na pag nag-expect yung Amazon customer na ito yung matatanggap niya,
eh yun talaga yung matatanggap niya. Okay? Ngayon, pagka binild up mo yung product na yon, tapos parang ang taas na expectation ng customer, tapos nung nakuha niya parang ay, 'di ba? So magkakaproblema kayo ni Amazon, okay? Tapos syempre, yun nga, yung promise nila na kailangan buo at maayos makarating yung product sa customer. So kailangan yung gumamit ng reputable at magaling at maayos trumabaho na prep center. Okay? Kasi hindi pwedeng darating yan sa customer ng basag kung babasagin yan. Okay, meron silang nilagay na guidelines dyan tungkol dyan sa tamang pagpe-prep ng babasagin. Or kung liquid yan, kailangan buo pa rin yung laman, hindi tumapon yan pagdating sa customer. So, hindi ka naman agad mata-terminate dun sa mga ganong offense, pero, if it accumulates enough, pwede kang mawalan ng account. Ayaw ng Amazon na, na parang hindi natutupad yung mga pangako niya sa mga customer niya. Okay? So, hindi pwedeng ikaw na third-party seller, sirain mo yung guarantees, yung mga pangako ng Amazon. In all intents or for all intents and purposes, representative ka ni Amazon pag nagbebenta ka sa Amazon platform. So hindi mo pwedeng sirain yung pangalan ng Amazon sa mga customer. Okay? So kailangan mag-ingat ka sa mga ganyan. Kung ano yung pangako ni Amazon dun sa customer, yun dapat ang matupad. Okay? Kung kailangan mo pa ng tulong sa pagbebenta sa Amazon, nandyan nga pala yung Facebook group ko. I-check nyo na lang dyan sa description yung link. Dun sa group ko kasi, araw-araw akong pumupunta doon, nagla-livestream na pwede nyo akong tanungin ng live. So, mas lalo kayong matututo, di ba? Kasi nandito ako na pwede nyo akong tanungin. Syempre, libre lang naman mag-join. So, wala namang cost sa inyo. Kailangan nyo lang mag-join sa group tapos mag-attend ng mga livestream. Araw-araw yun, as in, araw-araw, gabi-gabi. Okay? So, mag-join na lang din kayo. Kaya yung link andyan sa description. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please wag nyo kalimutang i-like, tapos kung may tanong pa kayo, ilagay nyo sa comments. And syempre, mag-subscribe na rin kayo para matuwa naman ako. Maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito, and I will see you next video. Bye!